Pinatay si Don Florentino nung gabing yaon, kung kaya't inutusan ni Lamberto si Dionisio pati na ang kanyang pangkat upang kumbinsihin ang mga taong bayan na hanapin si Anselmo. Kababayan, pinatay si Don Florentino kagabi ni Selmo. Kaya tulungan nyo kami para hanapin siya. Sige! Pinatay niya ang aking papa ng gabi! Samantala, dumating ang isang marites. Nakita niyo na? Nakita niyo na ang ginawa ng Anselmo yan? Akalain mo pinatay daw si Don Florentino at ang kanyang asawa kagabi. Gusto rin mahuli sana yun ng mga taong bayan. Diyan nga muna kayo, ha? At ibabalita ko lamang ito kay Kumaring Nena. Kung kaya't dali-daling umalis si Teresa patungong simbahan upang kausapin at humingi ng tulong kay Padre Gaspar. Dito ay hindi inaasahan ni Teresa na dito pala niya matatagpuan si Anselmo at ibinalita niya kay Anselmo na siya'y pinaghahanap ng mga taong bayan kasama ang pangkat ni Lamberto at Dionisio. Anong bang mangyayari sa'yo kapag natagpuan ka nila? Samantala, isang lalaki pala ang nakakita ng tumungo at pumasok sa kumbento si Teresa, kung kaya't ang lalaki ay madaling nakapagbigay alam kina Lamberto at sa mga pangkat nito. Dahil doon, sina Lamberto at mga taong bayan, pati na ang ibang pangkat ni Dionisio ay nagpasyang magkita-kita na lamang sa may krus na daan patungong kumbento. Anong kailangan ninyo? Si Selmo. Alam naming nariyan siya sa loob.
Bakit to siya ibibigay sa inyo? Bakit? Pagkat pinatay niya si Papa at ang aking tiyahin kagabi. Hindi maaaring mangyari yon. Pagkat si Selmo ay narito na kagabi pa. May nakasaksi sa ginawa niya, Padre. Si Dionisio, ang dati niyang kaibigan. Siya magpapatunay kung paano pinatay ang aking mahal na ama. Totoo po yung padre. Ako po magpapatunay at ang kasama ko si Tasio. Kaya, Padre, kapag hindi niyo ilalabas si Selmo, papasukin namin ang kumbento. Lamberto, hindi ko ipinakakailan na si Selmo ay narito sa loob. Pero hindi ko maaaring ibigay sa inyo. Bakit hindi? Iginagalang ko ang batas ng tao. Igalang naman ninyo ang batas ng Diyos. Padre Gaspar, wala kayong karapatang kupkupin ang ganyang klaseng tao. Ginagalang ko lamang ang batas ng sanktuaryo. Ang sino mang magpahukpok sa batas ng simbahan, may kasalanan man o wala, makakaasa ng katarungan at buhay. Lipas na yan, Padre. Yan ay matagal nang hindi tinutupad. At hindi ko maaaring igalang ang isang batas na matagal nang nakalimutan. Oo nga't nakalimutan na ang matagal. Subalit hanggang ngayon ay batas pa rin. Marami ng batas ng banal na kaugalian ang sinira mo, Lamberto. Subukin mo ngayong pawalan ng bisa ang kalooban ng Diyos. Bueno, Padre, kung yan ang gusto ninyong mangyari, hanggat si Selmo ay nasa loob ng simbahang ito, siya ay sa inyo. Ngunit pag siya'y lumabas, siya ay amin. Paligiran ng simbahan! Paligiran niya! Selmo, anong binabalak mong gawin ngayon? Ang una, si Teresa ay dapat makalis dito. Hindi ako maaaring umalis. Hindi kita iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Pakinggan mo ako, Teresa. Isipin mo magiging kalagayan mo. Kapag nalaman na yung ina, na nakipagkita ka sa akin. Nakahanda ako. Kahit saan pa humantong ang lahat ng ito. Lalo mong pinabibigat ang mga pangyayari. Alalahanin mong hindi ako maaaring magtago habang panahon. Kinakailangan makagawa ako ng paraan upang magpatunayan ko na hindi ako pumatay kay Don Florentino. Ngunit, paano mo magagawa yan? Hindi ko pa alam. Ang mahalaga ay makalis ka rito. Teresa, alam kong nasa loob mo. Sa palagay ko'y pareho lamang ang ating layunin. Batid kong mahal mo si Selmo. At katulad ko rin, wala kang hangad kundi ang kanyang kaligtasan. Sundin mo ang kanyang pasya. At sa tulong ng Panginoon, lahat ng ito ay malulutas. Ano man ang gawin mo, Selmo? Mag-ingat ka. Pumatay sa mag-asawa. Yan na hindi ko makakumos na isip. Kung paano nangyari mo,
sinasabi nila. Ano ba naman ang nangyari sa inyo? Talo kayo ng talo. Tumatanda na yata kayo ah. Sino tumatanda? Siya, hindi ako. Huwag niyo nang pag-usapan yan. Si Selmo man ang hindi, wala nang tayong pakialam. Ando. Bukas pa tayo. Sol, Papahamak naman natin si Selmo. Ngayon ang magagawa natin. Hanap buhay natin to. Hanap buhay nga eh. Ang masama niyan. Kung kalimutan natin si Selmo, ang gawin natin, marami tayong magkabarin tayo. Pag-inuman. Pag-aliwaliw. Yan ang hirap sa'yo eh. Kabarit. Yan ba ang gusto mong gawin dito sa perang papartin mo? Magkabarit ka, itapon mo sa babae? Bagay nga eh. Ako nang manahimik eh. O, ayun pala, gusto mong manahimik. Eh, hindi mo dapat itapon ang pera mo sa... Tasyo? Tasyo? Si Anselmo ay dumungaw sa bintana sa bandang taas ng kumbento upang hikayatin at pilitin ang dalawang ungas na sina Dionisio na aminin nila na sila ang pumatay kay Don Florentino at sa asawa nito. Dionisio! Wala akong kailangan siya kundi ang katotohanan. Sabihin mo sa kanila! Kung sino talagang pumatay kay Don Florentino? May panahon ka ba, Dionisio? Magsabi ng totoo! Kung hindi, pakuputang kita! Dionisio, huwag kamigay! Natakot lamang tayo dyan. Masusunod! Baka hindi na magbintis! Takot na ang isang ungas. Muling pinaputukan ni Anselmo si Dionisio. Makikitang ramdam na ramdam ni Dionisio ang sakit. Magsalita ka na, Dionisio! Talagang pinatatamaan na tayo!
Sa tagpong yaon, biglang napalapit si Lamberto at ilang kasamahan nito malapit sa kinaroroonan ng dalawang ungas. Benicio! Ang susunod na buto. Ay tatamaan ka sa ulo. Sa sinabing iyon ni Anselmo, lalong natakot ang dalawang ungas. Kung kaya't napilitan ng umamin ang dalawa na sila nga ang tunay na pumatay kay Don Florentino at sinabing napagutusan lamang sila ni Lamberto. Dahil doon paulit-ulit na pinaputukan ni Lamberto ang dalawang ungas hanggang sa mawala ng buhay. At ang mga taong bayan ay nagulat at nagtakbuhan. At dito na ang simula ng malagim na katapusan ni Lamberto. Sa pilitang binubuksan ni na Lamberto at mga tauhan nito ang harapan ng pintuan ng kumbento. At nagsimula na nga ang engkwentro sa pagitan ni na Anselmo at Lamberto pati na mga tauhan nito. Walang tigil na takbuhan, taguan at palitan ng mga putok ng kanilang mga sandata.
maliwanag ang sinasabi.